Mga kaboses, isang napakagandang araw po sa ating lahat at welcome po dito sa ating YouTube channel. And for today's episode, mga kaboses, ng ating pong talakayan dito sa Standpoint Analysis, mga kaboses, no? Kakatapos lamang po ng SONA ng ating pong Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga kaboses, no? Katatapos lang po ni PBBM ng kanya pong SONA, no, na nakakatawa mga kabos. Abangan niyo po yung mga sunod-sunod po natin na analysis, no, ng atin po sa mga susunod po na part po nitong video na ito, mga kaboses. Magbibigay tayo ng mga analysis, mga kaboses, regarding po sa nasabing SONA, no, mga kabos. Check po natin lahat. Yun po mga sinabi ni PBBM, mga kabos. Ikumpara po natin kung bakit po or meron ba talagang nagawa itong si PBBM, mga kabos, at ano yung mga pinakamagandang nasabi niya, no, mga kaboses, during po sa SONA, mga kaboses. So, dito muna tayo ngayon for this episode, mga kaboses, kasi po sa nangyari po, mga kabos, bago po ang SONA, di ba nag-select ang House of Representatives at ang Senate, ang naging nagwagi pa rin po bilang House Speaker, mga kabos, ay si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez pa rin po ang House Speaker, mga kabos. At sa Senado naman po, si Chis Escudero na naman po ang Senate President. So nanatili pa rin sila sa pwesto, mga kaboses. At sa majority po, sa majority floor po ng House of Representatives, ang pinili po ng mayoryang kongresista, mga kaboses, ay si Sandro Marcos, no? Ito po ibibigyan po natin ngayon ng analysis lamang po, mga kaboses, kasi mayroon po mga political analyst, mga kaboses, kagaya po ni Malotikia, mga kaboses, ang founder po ng Publicus Asia, no? Meron po siyang pananaw tungkol dito, mga kaboses, at bibigyan po natin, no, ng review or ng reaction. Ito pong kanyang analysis rin po, mga kaboses. So, ayon po dito kay Malotikia, baka daw po itong si Sandro Marcos kasi kaya po pinili, mga kabos. Alam naman po natin na kapag kahit na sino po yung mga nasa administrasyon, mga kabos, ay tinitake advantage sila yung panahon, no? O yung time, mga kaboses, na sila po ay makamaneobra dyan sa gobyerno. Lalo na po itong si Sandro Marcos, ano po? Kasi po anak po yan ng presidente eh. Gagalangin niya ng mayorya ng mga kongresista, mga kaboses. At posible talaga, hindi talaga malayo, mga kaboses, na kahit wala pa yung experience talaga, mga kaboses, pipiliing maging leader. Majority floor leader po si Sandro Marcos, mga kaboses. At yung kanya pong tito, itong si Martin Romualdez, mga kaboses, parang uncle na rin niya yan, mga kaboses, ano po? House Speaker. So, posible talaga, mga kaboses, kahit na walang masyadong experience ito si Sandro Marcos, irerespetuhin yan dyan po sa loob ng House of Representatives. Kahit po inapakan niya po niya, kahit po nakaturbo siya, mga kaboses, doon po sa mga matagal na po sa Kongreso, mga kaboses, no? Ganoon talaga, no, mga kaboses. So basahin po natin ito pong news, mga kaboses, mula po sa Bilyonaryo Channel. Bilyonaryo News Channel, mga kaboses, na statement ni Malotikia, mga kaboses. Narito ang headline po ay, "They are preparing Sandro to be a House Speaker." Malotikia, founder of Publicus Asia, expressed surprise on Monday after 1st District Ilocos Norte Representative Sandro Marcos was elected House Majority Leader during the opening session of the 20th Congress. She believes the President's son is being positioned to become the next Speaker in future regular sessions. So ayun po dito kay Tikya, kay Professor Malu, mga kaboses, no? You see the sudden ascendancy of Congressman Sandro Marcos as majority floor leader, and that is striking to me because that means it will not be safe months of leadership for Speaker. They are probably preparing Sandro to be Speaker, probably not in the first regular but in second or third regular. So, ayan, mga kaboses, yung pananaw, no, ni Malo,
ni Professor Malutikya, mga kaboses. So, again, mga kaboses, si Sandro Marcos, unang-una, anak po yan ng Pangulo, itinalagang House Majority Leader, mga kaboses. Pwede, mga kaboses, no? Na makikita rin natin na at malinaw naman po siguro yung paghahanda talaga, mga kaboses, sa kanya bilang susunod na House Speaker. 'Di ba? Kasi may sino pa bang pwedeng sumunod, mga kaboses, wala na pong iba dyan. 'Di ba po? So, ano bang pahiwatig ito na itinalaga siya dyan sa majority leader? Parang bibigyan, ayaw talaga nila, mga kaboses, na mawala ang Romualdez at Marcos sa posisyon ng gobyerno. No? Kasi parang dinastiyan na rin eh. Pasunod-sunod na yan, mga kaboses. Di ba po? Political dynasties are no longer just surviving. They are evolving into full-blown monarchies. From Malacanang to Congress, mga kaboses, para bagang may teleserye, no? Ng mga elitista, mga kaboses, kung saan ay ang susunod na eksena ay para bagang scripted na, no? Ipamana ang kapangyarihan sa anak, mga kaboses. Ganun po yung parang nangyari, no? Sa nakikita po natin talaga, hindi po ito basta-bastang appointment lamang po. Ano po? I think, and I agree to Professor Malo, mga kaboses, na talagang planado na rin ito. No? Kasi ano ba magagawa ng ibang mga kongresista dyan? Yung sumunod, nakita nyo nga sa SONA, pumalakpak lahat, no, ng mga kongresista, mga kaboses. Kahit na natamaan na sila sa mga sinabi ni Marcos Jr. na palpak ang flood control project at maraming mga yung pong kickback, no, na natatanggap yung mga may hawak ng budget, mga kaboses, galing sa mga kontraktor, pumalakpak at tumayo pa rin kasi wala silang magawa no? Kundi sumunod na sumunod. Kapag hindi sumunod, mga kaboses, tiyak, hindi na po magkakaroon ng budget. So, ganun rin lang nangyari. Para bagang wala na pong ibang makikita dyan sa Congress, mga kaboses, is ang umiiral lang talaga takot, mga kaboses, at respeto doon sa mga nasa posisyon, mga kaboses, na dapat respetuin pati yung anak ng presidente, kasi alam nila nga na kapag nagpapabango sila doon sa pamilya, no, ng presidente o ng House Speaker nila, mga kaboses, makakatanggap sila ng maraming biyaya, mga kaboses. Parang ganun ba, no? Yung balik, mga kaboses, ay yung suporta doon po sa dinastiya, mga kaboses. Imagine po House Majority Leader kaagad itong si Sandro Marcos, mga kaboses. Ilan pong mga veteranong mambabatas po ang nilaktawan, no, ni Sandro Marcos, no? So, ang dali na po ngayon, no, mga kaboses. I'm sure na lahat ng mga batas o mga polisiya, mga kaboses, ay sila-sila lang din yung magmamaniobra, mga kaboses. Posible pong mangyari yan, no, na hawak na po ni lahat ng desisyon ng ating gobyerno ng pamilya Marcos at Romualdez. Nakakatakot po ito sa ating demokrasya, mga kaboses, no? Kahit anong gawin dyan, maya-maya, mga kaboses, dyan po sa Congress, ano yung gustong mga polisiya na gagawin ng ating gobyerno, mga kaboses, ay for sure susuportahan ng ating pong Pangulo, ano po, Presidente Bongbong Marcos Jr. Kasi unang-una pwedeng mangyari na siya pa ang mag-utos sa kanyang anak na ito ang gawin nyo sa Kongreso. Ano bang say ng ibang mga kongresista dyan? Lalo ba't hawak nila yung majority floor, mga kaboses, di ba? So, mawawalan po ng saysay ito pong ating demokrasya kapag po ganito ang posibleng mangyari. Tayo po yung nag-a-anticipate lamang po kung sakali po, mga kaboses, na lalo na kung magiging House Speaker itong batang ito, mga kaboses, no? Baka hindi rin po magtagal itong si Romualdez dyan sa posisyon, mga kaboses, para po makapag-maniobra na itong si Sandro Marcos. Ano po? Kung totoo po ito, no? Ay example lamang po, kung sakali pong talagang inilagay si Sandro Marcos dyan sa majority floor, mga kaboses, no? Para ihanda po siya sa speaker post, mga kaboses, talagang nakikita natin, natasahan talaga natin, mga kaboses, na ang mga agenda dyan po sa Kongreso ay hindi po talaga para sa taong bayan, kundi para pa rin kay Marcos, mga kaboses, sa mga Marcoses. Di ba po?
Alam po natin ang mga agenda na yan. Yan po ang talagang agenda ng ating gobyerno, mga kaboses. Yung suluhin po nila, yun pong kapangyarihan. Ano po? Ito po ang, sa nakikita po rin po natin, ito po ang panahon kung saan po ang apelyido ay mas mahalaga, ano po, kaysa po track record, mga kaboses. Ito rin po ibabala, mga kaboses, sa atin po mga Pilipino, no? Na dahil po ang kapangyarihan po ay kinokontrolar lamang po ng iilang pamilya, ano po, mga kaboses. So, para bagang hindi talaga sa taong bayan yung kinabukasan ng taong bayan yung hinahanda nila, mga kaboses. Ibig sabihin lamang po nito hinahanda po nila ang kinabukasan ng kanilang pamilya lamang po. Magpatuloy ang kanilang kabaluktutan, mga kaboses. Magpatuloy po ang hindi po magandang pamamalakad ng ating gobyerno. Magpatuloy, mga kaboses, ang kahirapan, no? Habang sila po'y nagsasaya, mga kaboses, sa mga bonggang mga parties at kahit ano pa, mga kaboses, nagsasaya gamit ang pera ng taong bayan, ano po? So, titingnan natin, mga kaboses, kung talaga bang ito ang plano ng Marcos administration, mga kaboses, no? So, ayan. At abangan niyo po, mga kaboses, ang atin po mga episode sa laman po ng sona ng ating Pangulo ng Bansang Pilipinas, mga kaboses, para po mabigyan rin po natin ang analysis, mga kaboses, yun po mga issue na kanina pong tinalakay sa sona, mga kabos. Abangan niyo po yan, paki-subscribe, hit the notification bell para notified po kayo sa lahat po ng mga kaganapan natin dito sa ating bayan, mga kaboses. Paki-like, share na lang din po, mga kabos, at comment po kayo sa baba kung ano po yung komento ninyo, ano po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, mga kaboses. Kayo po yung nakikinig dito at nanonood sa Standpoint Analysis. Ako po yung kasama, Kaboses Wins, mga kabos. God bless po sa lahat and bye-bye.